What's up guys? So good morning. Ayan, so for today's video for today's video ay ililibot natin kayo dito sa aming farm. So nandito tayo ngayon sa Pepin, Wisconsin, dito sa USA. So yan, ililibot natin kayo sa farm. So nagsuot lang tayo ng boots. Yeah. Ayan, yung farming nga pala namin dito guys ay dairy farm. Ayan, nag-aalaga kami ng mga dairy cows para sa milk production. So, lakad tayo. So, ayan, tara. So, ayan guys, away tayo. By the way nga pala, paano ko napunta dito? Kasi makailangan ko ng aeroplano kasi nagpunta ako dito. Pero now I'm under the Communicating for Agricultural Exchange Program here in the US. So it's CAEP, or yung ibang tao tawag sa kanya CAEP sa Philippines. So ayan. So nag-apply ako doon. So before pa ako makapag-apply doon. Before pa ako makapag-apply doon ay meron na akong 1 year experience sa dairy farming doon sa Israel. So I am Agri Studies batch 2023-2024. So ayan, dito tayo ngayon sa milk house. So tingnan niyo yung paligid guys, it's giving Baguio City. Ayan, so this is our milk house. Let's see. Yeah. So, ayun lang yung mga feeding equipment namin para sa house. Dito lang sa. Then, ayan yung aming tank. We have 2 tanks here. Siyempre may milk taxi. Ayan. Ito ay water. Dito nanggagaling yung mga water na ginagamit namin para sa pagpapainom sa mga baka namin. Tsaka I think dyan din galing yung iniinom ko, yung galing sa bahay. So yan. Ayan. So ito yung ating milking parlor. So we will show you this. Ayan. Meron kami dito 15 slots. So 15 sa kabila, pero swing parlor siya. So bali 30 siya. Pero we have 15 units. Bali 16, may extra isa. So as for ito ay pre-dipped. So ito yung ginagawa sa pre-dip. So pag ano na to, strip mo muna yung teats ng baka, then ito yung pre-dip. Then after that, a few seconds, iwa-wipe mo siya, then mi-milk, then after, ito naman yung kasunod. So itong pre-dip namin ay hydrogen peroxide, or basta may kasama pa siyang ibang chemicals, so it's hydrogen peroxide. Tapos ito ay iodine solution. So next, dito yung aming holding area. So yung holding area namin medyo maliit lang. Yan. Ang kapal ay 45. So kapag nagdala ka dito ng mahigit sa 45, magsisiksikan na sila doon. Minsan nagkakaroon kami ng problema doon kasi naiipit yung mga baka. So sometimes pinapasok nila yung ulo nila dito. Tapos, makapahalang silang ganyan. So, natatrap. Tapos, hindi sila makapasok. Return lane. Papunta doon sa ating barn. So, here. Here we have our cat. So, ayan, diba? So, hi!
So, ayan sila. Hi! Hi girls! So, ayan. I'll just show you everyone. Uy! Gusto na nakaganyan! Are you okay? Okay. Bago lang kasi itong calf barn na to. Kasi yung calf barn ay ginigiba na siya ngayon kasi nag-e-expand sila. So, papahabain yung barn, yung kulungan ng mga baka doon, tapos matatamaan yung calf barns. So, nilipat sila dito. So, ito dati ay dry cows area. So, yung mga dry cows naman ay nilipat na doon sa baba. So, ayan. Ayan sila. So, we have 11 here, tapos 12 doon. So, we have 20. Oh no, hindi. 23 lang na slots. Pero, mga nagdalawa dito. Kasi, ano to, hindi nakasya. So, ayan, pinagdalawa namin sila. Yun nga, itong mga cubs na to ay, hi Daisy. Say hi, Daisy. So, this is Daisy, farm dog. So, the other farm dog ay wala dito. Siyempre, ito lang makulit. Lilipot. Basang-basa ka naman. Ha? So, ayan. At meron kami ditong mga hatches. So, itong hatches na to ay may big 5. So, I'll show you this. Calves here. Hi. Hi. Ayan, so. Hi. Ayan, so dito, ano na to? Gang feeder na yung gamit. So, 5 na sila. So, para na rin mag-transition ng mabawasan na yung pag-inom nila ng gatas. So, binibigyan na meron na sila dito. Feeds. Yeah, grain and hay. And water. Mga calves din na nandun sa taas kanina ay kumakain at umiinom na rin sila. So, meron din silang kanya-kanya individual. So, ito pa yung isang hutch. So, mga baby. Pasaway ito kanina. Takbo-takbo. Nadudulas-dulas sila dito. So, itong mga calves na to ay wind na to. Mga wind na sila. So, palagi ko naman sila minigyan ng grains and water. Pero, after nila ma-wind, mga 1 week siguro, ililipat na sila dun sa other farm. So, yung other farm nila, nandun yung mga heifers. So, nandun sila hanggang malapit ng mga anak. Tapos, pag malapit ng mga anak, ay idadala sila dito sa ayan, dry cows area. So, dyan tayo next sa dry cows area tayo. Ayan, so ito yung ating mga dry cows. And, ayan yung feed nila. Look. Ganda. Bango. Kayo. Hi. Hi. So, ayan. Punta tayo sa loob. So, ito sila. So, ang mga dry cows. So, 2 months before manganak yung baka ay dinadry namin. So, hindi na kami gumagamit ng antibiotics para i-dry sila. So, dinadry na lang namin sila basta dito. Kasi normal naman talagang nagda-dry yung house bago sila manganak. So, ayan. Dito tayo, I think merong 40 dito na cows. So, this is our dry cows. Ayan sila. Yay, kanyo. Ayan, balik tayo doon. Di ba nga, dinadry namin yung mga baka namin 2 months before. So,
ayun, nilalagay na sila dito para maiba yung diet nila kasi ano na to, dun sa last 2 months ng pagbubuntis nila ay mas mabilis na yung paglaki ng mga baby sa tiyan nila, so mas kailangan na ng mas magandang nutrients para doon sa paglaki ng mga baka na nasa tiyan nila. So ayan, papunta naman tayo dito sa part na ito. Before I show you the barn, meron pa pala kaming calves, so hindi na talaga siya kasya doon kasi this summer ay sobrang dami ng anak. Talagang ano na to, maliliit lang yung pagitan ng panganak nila halos araw-araw. So ayun yung boss ko. Ayan, so ayun na nga yung mga calves. So meron kaming bagong mga hatchable hatches. So ayan, 4 hatches. So ayan, as you can see, may sarili siyang bahay. Then check natin sa loob. Ayan, may window siya dito. Ayan. Okay, hi. So ayan, may window siya dito. Ayan yung loob niya. So merong grain doon tsaka water. Ayan. Then ito, access window lang to para kapag pag tinuturuan mong magdede ay meron kang access doon. So ito naman, nakikita nyo to, ito ay bottle holder. Ayan. So makikita mo siya dito. Ayan, lulusot dito yung nipple, tapos yan sila didede. Ayan, we have grain and water dyan. Sayan siya. Ay, ating mga hatches. May nakapalibot lang na ano naman tawag dito, basta ganyan. May nakapalibot na wall sa kanya. Oh. Hey, very good. Ayan, sinara ko yung kanila, yung mga window nila kasi nga medyo nag-uulan-ulan ngayon. Eh, ang daling mabasa. So, ayan, punta tayo sa barn. So, nandito yung mga pen natin. May maliit na ako na. Backhoe. Okay. So, ito yung barn. Ayan. Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na pinapagawa. So, ayan siya. Then, i-extend siya papunta doon. So, ito, ayan yung old camp barn. So matatamaan siya nito. Kaya gigipa yun na yung old camp barn. So ito ang ating pen 1. So hi. Yan. Ito yung pen 1 natin. So here. So ayan, ganito yung ating bedding sa kanila. Sand kasi maganda siyang bedding. Comfort para sa cows. Yun, comfort para sa kanila. Tapos, yun, kapag meron ding mga bacteria, something sa other nila ay na-absorb din naman nung sand. So, ayan. So, itong pen 1, we have 15 cows here. So, 15 lang yun nandito kasi nga 15 lang din naman yung capacity nung isang lane doon sa ating milking parlor. So saka 15 lang din naman yung capacity ng mga stalls. So after nilang manganak ay nilalagay sila dito. Ayun, yung mga nanganak nilalagay namin dito at sila yung unang imimilk. So
Ayan, after may nanganak ulit na isa, mag-a-adjust lang yung mga naunang nanganak ay may lilipat na dun sa kabilang pen, which is pen 2. Okay, pen 2. Okay, pen 2 tayo. So ito naman yung pen 2 natin. Ayan. Oh! Yan guys, this is pen 2. So, I'll show you. Ayan, so, dito naman sa pen 2, meron tayong 60 cows. Yun lang yung capacity dito. 60. So, dito naman sa pen 2, preparation siya para sa breeding. So, binibreed na sila dito. Up. Then, after, kapag na-breed na sila, ililipat naman sila sa pen 3. Sa pen 3, nandito yung mga na-breed na cows. Ito naman siya sa kabila. Ayan. Nandito yung mga na-breed na cows, tapos yung mga pregnant cows. Ayan, bababa nga tayo. Tingnan natin sila. Ayan, ito yung kanila. Drinker. So itong drinker nila na to, kasi kapag winter ay sobrang lamig dito, talagang nagne-negative 20 degrees Celsius, something like that. Tapos mas mababa pa minsan. So itong drinker nila nito ay may heater. So yun, para may access sila sa water kahit sa winter. So yan. Excuse me po. Yan, ito sila. So, meron din tayong malaking fan dito. Ayan. So, ayun nga pala, pinakita ko sa inyo yung yung barn namin. So, yung barn namin dito ay ano ba tawag dito? Freestall barn. So, meron siyang kanya-kanyang mga stalls para makahiga yung baka natin. Kasi meron din tayong tinatawag na what do you call that? Compost bedded pack. So, yun naman ay lang siya, compost bedded lang siya. Tapos, kinocultivate lang siya para ma-overturn yung mga tae-tae nila doon sa lupa. Ganun yung farm namin sa Israel. So, meron din silang doong freestall barns, pero most of their barn ay compost bedded pack. So, hoy, wag kang umihi dyan. Look. Umihi siya doon. Ayan, isa sa problem dito kasi hindi umaabot. Dapat talaga kaya sila may free stall. May stall sila kasi para yung tae nila tsaka ihi nila malaglag dito sa scrape alley. Ayan, may tae na dyan tapos may ihi. Ayan. Ito namang part na to. So, we have scrape alley here. Itong scrape alley na to, ini-scrape namin yung mga tae dito palabas para mapunta siya sa labas. So, dito siya napupunta. Let me show you kung saan siya napupunta. Ayan, so ako, every morning, ayan, isa yan sa ginagawa ko. Tinutulak ko yung mga tae mula doon sa barn, sa loob ng barn, papunta dito. Then, itutulak ko siya papunta dito sa ating spreader. So, ayan siya. Tutulak mo siya papunta dito sa spreader. Yung pantry nga pala ay may capacity yan na 120. So, meron kaming 120 cows ngayon dito. So, namin-milk namin araw-araw. So, ayan, ito naman yung feed nila. Ayan, magkaiba siya ng composition kumpara dun sa dry cows kanina kasi nga sabi ko mas maganda yung nutrition dapat dun kasi nga mas lumalaki na yung cows. Pero
dapat hindi sila tumaba yung mga dry cows kasi nga mahihirapan sila mga. So, ayan. This is corn silage. So, continue tayo. Ito, ayan, nandiyan yung tractor. After nga natin maitulak yung mga tae mapunta doon sa spreader, na hinihila ng tractor. Ayan, gagamitin natin yung tractor para i-spread doon sa field nila. So, ayun. Araw-araw kong gawain yun. Ini-spread natin yung mga tae doon sa field nila. So, ayan. Nandito tayo sa hood ba tawag dyan. Ayan, para siyang tent. So, andyan yung pan natin. Yung hay. Ayan o, hay. Ayan. Tapos meron tayong isang tractor dito. Ganda ng tractor no? So it's Case International 7250. Yan. Let's go. Ayan guys, meron silang tanim dito, soybeans. Ayan, oh, soybeans. So meron silang tatlong crops dito na tinatanim. Una ay ito, soybeans. So, ayan, soybeans. Ginagamit nila as crop rotation para mapaganda yung lupa. Something like that. Tapos, meron din tayong corn. So, kasi nagko-corn silage nga tayo para sa ating mga baka. Malawak yung cornfield. I think they have 600 acres yata ng lupa. So yung mga kwan yun 200 plus hectares. Mga ganun 200 hectares na yung tinatanim nila ay tatlong crops. So meron tayong soybeans, yung kanina na nakita natin. Meron tayong meron tayong corn. So ito yung corn na. Naani na kasi siya, harvested na siya. Pero meron pa silang ibang corn doon. Medyo malayo kasi kaya hindi natin mapuntahan. Pero meron pang ibang corn doon. So yun naman, yung natirang corn nila, gagamitin nila as high moisture corn. Basta yung mga grains ay pinapound. Tapos ginagawang parang powder, something like that. Pero basta ganun. High moisture corn yung tawag doon. So, ayun. Tapos yung pangatlo nilang crop dito is alfalfa. Actually, I don't know the alfalfa before. Hindi ko talaga alam yun. Pero ginagamit din siya as feed para sa cows natin. So, meron din alfalfa na ginagawang silage. Like this one. Ayan, ito, alfalfa yan. So, alfalfa silage. Hoy, hoy. Belong to sun. At sana you belong to me. Ayan guys, so nililinis, di ba sabi ko kanina nililinis namin yung barn. Ini-scrape namin yung mga tae papunta sa spreader, papunta dun sa manure spreader. So ang gamit namin doon para maitulak namin yung mga tae na yun ay itong mga ito. So ayan, meron tayong skids yun dito. So ayan, S300 ito din yung ginagamit para pangkuhan ng mga feeds para sa ilagay sa mixer. So ayan, gamit yung bucket na yan.
So, currently may ginagawa kasi dito. So, walang tubig mamaya. Diyak makakita. Walang tubig, hindi sa malamig wala talagang tubig. So, ito, S205. Ito yung ginagamit ko pang scrape. So, ayan siya. Ayan. Gamit tong malaking gulong na to. Yan yung ginagamit natin para ma-scrape yung ating part. Yun lang. So ayun lang guys. So ito naman yung bahay. Dito ako nakatira. Mag-isa ko lang dito. Kasi wala naman din ibang may isa pa palang shed. Hindi ko nabanggit. Ayan siya. Ayan. Yung shed na yan, ang nakalagay dyan ay straw. Yun yung ginagamit namin bedding para dun sa aming mga cows. So ayun lang, kabalik na tayo. Yeah. Okay. There you go. So guys, yan yung ating farm tour. So sa mga next video natin, ipapakita ko sa inyo kung ano naman yung mga ginagawa ko araw-araw. So, I don't know kung kailan yan. Pero, yun, susubukan natin gumawa ng video para sa inyo. So, ayan. Kung gusto nyo ng mga ganitong content, so, ang magiging content natin is about agriculture, dairy farming, internships, so, lalo na sa CAEP and agro-studies, and ayun, dairy farming. So, ganyan yung mga magiging content natin. So, kung gusto niyo ng mga ganitong content, ay i-follow nyo lang, subscribe to my channel, and thank you.